Hello mga stories, so welcome sa ating content. So, maligayang Pasko sa inyo lahat sa darating at ito na yung huling dalawang content natin, mga stories. So, ngayon, ito hahabulin natin huling dalawang content natin sa taong nito ng 2025. Ito yung galing ito sa isang ito yung ganito sa Reddit, no? At galing ito sa subreddit na Anti-Word PH. Ang sabi niya dito is A to Z, Channel 11, Light TV, God's Channel, employees ng Zoe TV, ng JIL o Jesus is Lord Church, hindi pa rin daw nakakatanggap ng sahod at walang budget na dahil sa hindi pagbayad ng ABS-CBN, magsasara na kaya? Yan na nga sinasabi ko no? From TV5, tapos ito na nga sinasabi ko. Kaya tinanong ko sa inyo sa last video tungkol sa TV5, di ba? Tungkol sa TV5 na pati yung mga A to Z, yung mga A to Z diyan, yung which is sa Zoe, i-check nyo. Baka hindi rin kayo nagbabayad. At ito na nga yun. Okay? So, ito, pero again this is for the cryptic post dito. Hindi pa natin confirm na kung totoo man yan ito na pinapadala. Pero tinan mo naman yung yung GC to I think is parang legit ata siguro, di natin alam, okay? So, according dito sa mga screenshots, ito, yung mga screenshots to So, ito, mga sabi's dito is, good afternoon po, ang admin finance ay humihingi ng pasensya sa pagkakaantala ng ating sahod ngayon. Baka bukas pa po credit ang ating account. Salamat po. Sorry for the inconvenience. God bless CBN. Okay. Sabi niya, ito naman, sabi niya, good afternoon po. Magandang gabi po. Meron po bang nakakaantala sa sahod? Paumanin po sa pagtatanong. Ngunit need lang po ng clarification sana. God bless po. Ayan. Ito, isa na nga naman. Same question po. Sana since wala pa po advisory from HR. Ayan. Okay, so harang na lang natin for same question daw. Okay, so ito naman. So, same question, ano po kaya na nangyari? Ganito, sana masagot po today para ma-clarify na po kahit from admin or HR po. Ganun. Ito, to our admin, HR, and finance team, ayan, naglabas na sila ng Article 1 ng labor code daw, yung DOLE, requires wages and paid on time, at least twice a month, gano'n. Not exceeding 16 days. Additionally, yan, may naglabas na ng parang article na parang kailangan may nasa batas yan. Yes, totoo yan. Kasi karapatan ng manggagawa na makatanggap ng sahod. Which is true naman. Okay. So ito, magandang gabi po. Pasensya na po sa pagkaantala ng sagot. Hindi rin po alam ng HR ang eksaktong sagot sa ating mga tanong. Kaya nagtanong din po tayo sa kinaukulan. At i-forward ko po dito at eksaktong tugon. Nawa po ay naintindihan natin bilang isang pamilya ng ZBA. May comment kasi dyan, may nakita ako. Okay, so no comment ako dyan. Okay, so maraming salamat po sa inyong pag-unawa at nawa hindi po tayo pagkulangin ng ating Diyos sa mapagpala. Okay. Sige, proceed tayo. Next, ito, sabi niya, good evening. I would like to ask for your help in relaying to all our employees the management's sincerest apologies for the delay of the issuance of wages/salaries. And nga, ABS-CBN has been delinquent
in their payment to us. Naku, yun na nga, sinasabi ko. And we were hoping that they would be able to deposit into our account at least an amount that would surface service for our payroll. But the message arrived this afternoon informing us to another delay. Anyway, we ask for your understanding on this. I am not at liberty to divulge the same amount of ABS-CBN payables, but let me just say that our position has been compromised because of their inability to pay us regularly. Nako, yun na nga sinasabi ko. I hope and pray that everyone would continue to be one with the management in praying for the immediate resolution for our issue. This is beyond our control. Again, our apologies. Thank you. Okay. Next naman, self-salaries crediting before Friday pa. Well, as of recording, December 17 na ngayon, which is Wednesday. So, this coming Friday, no? Diba? No? So, okay, so hello po. Paano naman po yung maasa makakasahod today? Dahil may mga bills po na need mabayaran. Sorry po, pero hindi po kasi lahat ay kaya pang mag-antay before Friday para makapagsahod dahil yan din po ang kanilang source of living. O tama naman. Salamat po and God bless. Kailangan po ng ating pangunawa. Maraming salamat po. God bless and still God's is good, all to be glorified. Yes. In everything that give thanks. This is the way God in you. Jesus Christ for serving you. Blessed might be this blessed night po. Okay. Ito na sabi next ito, sabi niya, thank you for this clarification, Pastora. I understand the situation we faced in ABS-CBN. However, I must raise the obvious. This raises serious red flags within our company. Naku, patay tayo dyan. Naku, sabi ko na sa inyo katulad yung ito nga sinasabi ko yung kung napansin niyo yung may nag-post ako dito, very that's a very red flag at saka very fake news. Okay? Kaya maging aware tayo sa mga nakikita natin. Okay? Sabi niya, aware raise of red flags within our company and the big impact in the morale of our hardworking employees. Many have given years of their life in this company. Our core laborers are not in a position to bear the burden of another company's financial issues. Their situation simply cannot handle salary delays. This also raises questions on why we are focusing on only one client to handle our company's financial responsibilities. For us employees, our wages are our lifetime. They cover rent, medication, food, and so on. We cannot postpone this obligation, especially with the cost of things this holiday season. While we appreciate the apologies and urgently require to concrete and immediate plan detailing when and how the full back pay will be released. Nako, yun nga, nako. Ito, I am just one of the many employees of ZBNI whose loans and rent have already been affected. Yun na nga, kasama sa mga utang nila na yung sa mga loans affected din. Patay tayo dyan. Magkakaroon kasi ng bad record dyan. Huwag naman sana. So, we ask the updates and information we release in a timely manner. And that definite date for the crediting for our salary. This goes beyond prayers. This is about basic employee rights and dignity. We need assurances that ZBNI has the capacity to sustain payroll even when facing issues with a single client, which again, this questionable as to why we rely on the single client. So we are praying for resolution, but we
are also asking for decisive action from the management to provide a definite schedule of payment to our employees. Thank you. Nako. Okay. And the last one, last at the least, asking lang po on behalf of our employees, especially po sa mga talents and proby pa lamang, pwede po bang absent pero excused dahil short po for daily expenses, lalo na sa aming mga pamasahe papuntang office po para sa mga susunod pang araw na wala pa po ang salary. Maraming salamat. God bless po. Yan ang sinasabi ko, mga stories. Ano ba? Na hindi porket na talagang maganda na naman yung content provider nila, maganda yung talaga yung quality yung kanilang teleserye, entertainment, mga noontime mga shows nila, ganito ganyan. Talagang maganda. However, kailangan talaga kasi ng alam mo yun, empleyado, 'di ba? Na kailangan nilang kailangan talagang naging mabuhay na tapos eksakto December pa ngayon, Pasko na. I'm sure na wala pang 13-month pay pa yan, di ba? Yung iba nga nakatanggap na sa sa ibang kumpanya nakakatanggap ng 13-month tapos plus yung bonus. However, ito, di ba? Wala pa. Wag lang umabot sana ng umabot sa 24, which is pwede siya magiging red flag ang kumpanya to. At may tendency pa to na baka hindi sila maere, di ba? Ang sakit nun, mga stories, no? Huwag naman sana na malagi sa alanganin kasi dito ma-affected tong kumpanya dahil lang sa alam mo yun, dito sa hindi yung pagbabayad, no? Well, hindi ko inaano dito hindi ko sinisira dito. It is based on the cryptic post dito. Kung totoo man to na yung sinasabi nila dito. Kasi tingnan mo naman medyo sila, nagpa-follow up sila pero alam mo, di ba? May karapatan sila ng mga empleyado. Hindi kasi pwede nila na parang sila sabi na, fake news to, ganito, ganyan. Hindi, GC to di ba? Pero sige, ito ay hindi ito isang cryptic post to. Hindi natin confirm kung totoo man to, okay? Sana naman sa akin lang sana hindi totoo ito na hindi totoo itong na lumalabas sa mga GC nila at yun sana kasi yun nga na may mga naman hindi pinasama ito may mga pangalan pa pero i-blur ko yung pangalan dito pero this is a private person, okay? So anyway, so move forward tayo sa mga comment sections. Ito yung mga comment section dito at okay, so ito sabi niya dito ito medyo importante ito sa mga stories ito sabi niya dito, based sa screenshot and the source of this screenshots were not paid on the 13th month yet, as well as their salary of the 15th, and the management also has no assurance they will be able to pay for the last salary of the year. Naku, wala na yung love, joy, hope ko tuloy dahil sa ABS-CBN. Naku, if ever totoo hindi ko masasabi na kung totoo man yan. This is alleged. Kasi, this is anonymous, okay? So, ito. Hindi natin okay, so, yun lang na ito talaga last na lang to, sabi ko sa inyo. Ito dito, isa naman dito na I think sincere naman sila sa lapse nila. Also, days prior, di ba may news na rin yung ABS na hindi rin nakapagbayad sa TV5? Yun nga yun di ba?
Ang problema kasi ito mga stories, naglalabasan ng mga fake news dito sa social media, which is parang nagkakaroon kasi ng red herring, nagkakaroon kasi ng straw man, lalabasan ng mga fallacies eh. Na ayoko magbanggit kasi dito kasi gagawin nila lang nilang parang excuse, ganito ganyan. Gagamitin nila lang para sasabihin niya, ito, hatred tong taong to, hated to yung ganito ganyan. Ayoko magbanggit kasi gagamitin nila lang to para parang pa-victim lang sila, ganun. Yun ang mga story. So, alam mo, ito na nga sinasabi ko ito na nga ito yung magiging alanganin to, A to Z. Sinasabi ko kanina yung isang last video na saan yung mga A to Z dyan, i-check nyo muna, i-check nyo kasi magpapasko na nga. Ito na nga, di ba? Ayan, hindi na sila nagbayad. Ano ba yan? Nako. Don't tell me, pati yung, sinasabi ko, GMA, yung noontime show nila, ano nangyari? Nasaan na? Di ba? Yung Showtime, I'm not hating hindi ko ini-hate yung Showtime. I want to check that, okay? Kasi baka all of the sudden baka hindi kayo mag-ere. Nako, huwag naman sana. Kasi napakaraming bad record dyan. Na bad record na nga sila sa Tape Inc. Tapos ito, kayo na rin, di ba? Wala akong dito again, wala akong sinisiraan dito. Ito, this is a legit post. Sabi ko sa inyo na ipacheck nyo sa mga management ng GMA dyan, pa-check nyo muna yung niyo kung nagbabayad ba sila o hindi. Yun lang yun ang sinasabi ko. Ngayon, yan nga, one down na to. This is a cryptic post, di ba? Yun. At tingnan natin kung anong update dito sa malalagay. Di ko alam kung makakapagbayad ba sa Friday daw ba? Di ba? Friday daw ba? Hindi natin alam kasi tingnan natin kung anong mangyayari diyan, kung anong update dito sa nangyayari dito itong sitwasyon dito. Yun lang mga stories, yun lang at yun lang masabi ko at sa mga mga panutong iba, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel and click na notification icon sa ating channel. And see you on the last content dito sa 2025. Bye mga stories. Bye.